Garcia natakot na lumitaw ang pangalan ni Martin Romualdez sa SOSE. Nako, kapag halataan ka na dudong, talagang takip na takip pa. How much? Hi. Kamusta naman yung 9 billion na pondo para sa barangay and SK election? Kamusta na? Sayang din yun 9 billion yun. Nakuha mo na ba? At ang tanong dito, saan mo nagagamitin iyan? Dahil pinakansel niyo yun. Yung pinakanselan mo yung election ngayon sa barangay official at sa SK. At kamusta na yung nakapagpaliwanag ka na ba sa 150 million na binasura nyo dyan sa COMELEC? At kamusta na rin yung 18 billion na overvoting? Aba, wala nang paramdam dun Ang dami mo nang inipalan na issue pero wala kang paramdam sa issue mismo na dapat kaharapin ng COMELEC. Ganyang kalupit. Kamusta ka na, Chairman George Garcia? Namiss ko to eto nga si Chairman George Garcia, pag-uusapan natin ngayon at yung about kay Martin Romualdez na kung saan ay mukhang nakatunog si Chairman George Garcia na baka lumabas ang pangalan nila Martin Romualdez at ng iba pang mga politiko na pinoproteksyonan ng COMELEC or ng administrasyon biglang pinahintuho or hindi parang natakot. Etong si Chairman George Garcia baka lumabas ang pangalan ng kanyang amo. Ang nang pinsan ng kanyang amo. Kaya kaagad-agad pong hinadlangan or hinarangan ni Chairman George Garcia ito. Bakit kaya? So marami tayong pag-uusapan, may 2 video tayong pag-uusapan, pero dito muna tayo sa mga kaungwangan ni Marcos Jr. Ayan, katulad na lang nito na tanggalin na ninyo sa isip nyo yan. Manggulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Ano naman itong manggugulo na naman? Hindi ko alam itong sinabi niya na to. Saan sa manggugulo? Tanggalin na ninyo sa isip nyo yan. Manggugulo kayo. Baka sa ito yung mga rally. Marcos Jr., Mr. Marcos, wala namang iba nanggugulo sa rally. Kasi kapag Duterte supporters naman ang nagrarally, yun ay una-una karapatan ng tao yung rally na yan, kahit ay supporter ka pa ni Duterte or hindi, karapatan nila yan. Pero yung manggugulo, parang nagkakasakitan na, never po nangyari yan sa rally ng mga Duterte. Siyempre pinapalabas lang ng ibang mga fake news media. Tawagin na natin silang fake news media. Pinapalabas lang ng fake news media na mga Duterte daw yung nanggulo nung nakaraang rally. Pero ang tangina Duterte ang nanggulo pero ang suot nung nagrarally pang NPA. Gago ka ba? Saka yung sinasabi mo dito na wala namang mangyayari, meron. Una-una, kapag may mga rally-rally na nagaganap at sinisigaw nila yung kanilang karapatan, nila yun, freedom of speech nila yun, kahit ano yan, kahit tawag dito, kahit kaninong supporters yan. Freedom of speech nila yan. Kaya hayaan mo dapat sila dyan at Ngayon, sa may masasaktan lang, anong ibig sabihin mo nito? May sasaktan ka na naman? Kagaya ng tatay mo dati na puro lang pang-abuso sa taong bayan. Kapag may hinanakit sa inyo, bawal mag-rally. Yan ang hirap sa inyo. Kapag sa inyo nakapuntiri yung rally, bawal. Pero kapag kay BP Sara, okay lang. Ang galing, no? Yung rally na yan, pangkalahatan yan, walang walang may bawal dyan. Ngayon, bakit sila nagrarally? Kasi nga, kurap ang administrasyon mo ngayon. Kung sino sisisihin niyan, pag may masasaktan, may mamatay, ikaw dapat. Kasi wala naman sila dyan kung hindi dahil sa iyo eto pa isa. Dito. Eto, maganda to. Sabi niya, kung hindi natin binunyag
ang korupsyon sa flood control. Sasabihin ng mga mamumuhunan ng may problema. Grabe Talagang ito na yung big achievement mo sa loob ng 4 years. Ngunit ngayon, nailantad na natin, mas matatag na ang kanilang tiwala sa Pilipinas. Di nga. Nailantad na natin. Buti hindi, kanino mo na nakuha yan na Mr. Marcos? Kanino mo nakuha yung mga ganyang impormasyon na malaki na ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas? Ulitin ko walang tangang investor na mamumuhunan, magtatayo ng business dito sa Pilipinas, mamumuhunan ng malulugi sila. Bakit sila malulugi? Unang-una, sa baha pa lang, yari na sila. Pangalawa, sa korupsyon dito sa Pilipinas, mas yari sila. Diba? Pangatlo, involve ang Malacanang sa sinasabi mong flood control na korupsyon. Involve ang Malacanang yan dahil mismong nanggagaling sa Malacanang pinakamalaking pirma sa mga budget. Kayo ang pinakamalaking ambag sa budget. Kayo yung pinagdadaanan bago nyo sa inyo nanggagaling yan at namomonitor nyo yan kung sino man ang pinagdadaanan ng mga perang yan. Kaya yung mga namumuhunan, yung mga investor ay yaring-yari sa inyo. Ngayon, hindi ko po binababoy ang bansang Pilipinas, hindi ko binabastos. Ang akin kasi dito, paano magtitiwala yung mga nag-i-invest kung unang-una hindi naman katiwa-tiwala yung namumuno ng isang bansa? Tsaka ilang taon mo nang sinasabi to. Bakit hanggang ngayon bagsak pa rin yung economy ng Pilipinas? Bakit wala pa rin nag-i-invest dito sa Pilipinas? Ilang beses mo nang sinabi to Kada pupunta ka ng ibang bansa, makakaharap mo yung ibang pinuno, sasabihin mo to. Diba? Tapos biglang mananawagan yung second lady mo na si Claire Castro na tulungan nyo na po ang ating Pangulo. Tulungan nyo na po ang ating Pangulo sapagkat kailangan nyo po ng tulong nyo. Hindi ko naman po hinahamak yung bansang Pilipinas. Kung sa ganda at perpektong tinatawag na deserve ba or may pagmamalaki mo ba sa ibang bansa, sa ibang mga lahi na pwede silang mamuhunan dito sa bansang Pilipinas? Oo naman, kaso huwag sa panahon ni Marcos. Huwag sa panahon ni Marcos. Dahil dito talagang mapapariwala lang at babagsak lang sila. Masasayang lang yung pera nila. Una-una hindi niya nga masolusyonan yung korupsyon. Yung mga terorista, pakalat-kalat sa gobyerno. Diba? So una-una yung safety, wala talaga. Kaya wag mo kaming bulahin sa mga ganyang kataga mo, ha? Eto naman yung isang aso ni Marcos Jr. Ginawa ni PBBM ang lahat upang maging kaakit-akit ang bansa sa mga investors. Tangina, kaakit-akit, puro baha. Gago ka ba? Tangina talaga to si Montulfo, nakakahiya, no? Kung kailan tumanda, tsaka naging baliktad yung utak. Paano kakakit-akit? Paano ginagawang kakit-akit? Asan yung mga projects? May na-upgrade ba sa mga kalsada, sa mga proyekto sa Pilipinas? May na-upgrade ba? May nabago ba? Paano kakit-akit? Kakit-akit kasi malapit nang maging ano bang tawag dito sa bansa na to? Malapit na bang sakupin ng karagatan ng Pilipinas? Ganun ba? Malapit na bang ang Pilipinas ba malapit ng palitan ng pangalang West Philippine Sea? Kasi puro tubig na tayo. Ganun ba yung kaakit-akit?
O, ito pa sabi niya, ngunit kailangan niya ang tulong ng mamamayanan. Mamamayan, sabi niya, mamamayan. Kailangan daw ng tulong natin. Paano natin tutulungan si Marcos kung hindi niya tayo pinapakinggan? Di ba? Ano ba sigaw ng karamihan ngayon? Ipakulong mo pinsan mo. Panagutin mo, hindi lang yung hindi nyo kaalyado. Pati yung mga kaalyado nyo ipakulong nyo. Sa issue ng korupsyon. Putang ina, puro ang laban ng fake news media ngayon. Puro mga senador na hindi nila kaalyado. Diba? Yung mga kaalyado nila, hindi nila pinapansin. Yung mga salin, yung mga ninakaw, yung mga donation doon sa mga yun, wala. Oh. Paano ka namin tutulungan kung kami nga mismong mga ordinaryong Pilipino, hindi mo kami kayang pakinggan? Una-una, hiniling ng mga Pilipino na magpa-hair follicle test ka. Pinakinggan mo ba kami? Ha? Pinakinggan mo ba kami? Diba ano sabi mo? Hindi naman sapat na batayan at hindi naman sapat na batayan yung pagpapa-hair follicle test. Oh, doon pa lang di mo na kami pinakinggan eh. 'Di ba maraming lumalabas na mapahanggang ngayon na addict ka. So gusto namin bilang binoto ka namin bilang presidente, gusto namin na patunayan mo sa amin na mali yung mga paratang nila sa iyo. Oh, doon pa lang laglag ka na eh. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Paano ka namin tutulungan kung mismo nga kami hindi mo kami pinapakinggan? Ganun yun. Wala na akong boses. Kawawa to si Montulfo, no? Kung kailang, alam mo yun, yung ang ganda-ganda ng pangalan nila magkakapatid noon. Tapos hanggang sa dinungisan ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo, at eto, ni Ben Tulfo. Kung kailang patanda na sila, tsaka pa nila ginasgasan at binabo yung kanilang apelido. Kaya nga tama si Ben Tulfo kahit papaano eh. Wag niyo akong idamay sa kabulastugan at kabubuhan ng mga kapatid ko. Ang kawawa nga lang talaga dito si Ben Tulfo. No? Etong tatlo tong gumagawa ng kalokohan, pati si Ben Tulfo damay. Anong ginawa? Asan yung sinasabi mo, Montulfo, na ginawa ni PBA na kaakit-akit ng bansang Pilipinas? Yung ipunin ng tubig tapos gagamitin sa tagtuyot, yun ba yung tinutukoy mo? Malala ka na rin. Malala na. Asan ba isa? Meron pa yan eh. Ito pa pinakamalala. Si Attorney Claire Castro, pwede siyang maging Secretary of Justice. Matapang rin yun. Utanginang yan. Hindi sa panahon ni Marcos ngayon, hindi malabong gamitin niya yan or gawin niya yan. Nailagay doon si Auntie Claire. Oo, sa secretary. Alam naman natin na tuta nyo yan eh. Ngayon pa nga lang Yusek pa nga lang siya eh. Puro Duterte na yung kapag tinanong mo, ano po bang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos para pagandahin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas? Dapat po mawala. Isisi po natin sa mga Duterte. Dapat po mga Duterte po ang mawala sa anong. Kasi po yung mga Duterte hindi inayos po nung panahon nila yung economy ng diba? Puro ganun maririnig mo. Bagay na bagay nga dyan si Yusek Castro kasi ano talaga siya eh, pangdiinan sa mga Duterte. Pangdiinan na doon lahat isisi. Wati pa rito pag nag-Secretary of Justice yan, puta na, puro kalkal, basura yan. Oo, puro kalkal. Ang katinang kamay kong kaliwa mo, magkakapera ako Totoo kaya yun? Pati kapag naging Secretary of Justice yan, putang na, mas matindi pa kay Boeing Rimulya yan. Oo, ikaw ba naman maging second lady ni Marcos Jr. Eto, panoorin po natin ang kinakatakot ni Chairman George Garcia. Bakit kaya
Bakit kaya hinarangan niya to? Panoorin natin. Lumalawak pa ang mga nakakalkal sa flood control corruption scandal. Pero sa patuloy na pagsubaybay rin ng Bilyonaryo News Channel sa mga contractor na nagbigay umano ng donasyon sa mga politiko, tila COMELEC naman ang pumipigil sa mga sose Bakit para kaya? maisapubliko. Nagbabalik para sa kanyang Bakit? exclusive agenda report si Joash Maliban Ulitin natin yung sinabi ng reporter. ng Bilyonaryo News Channel sa mga contractor na nagbigay umano ng donasyon sa mga politiko, tila COMELEC naman ang pumipigil sa mga Bakit pinipigilan ng COMELEC? Ito yung pinakatanong dyan, bakit pinipigilan ng COMELEC? Una-una, ginawa na nila kay Chis Escudero yan. Kaya nga dapat, ginawa nyo kay Chis Escudero, di pangkalahatan na. So ibig sabihin, kaya nyo lang inungkat yung about kay Chis kasi para idiin lang talaga si Senator Chis Escudero. Ganun ba yun? Naku po. sose para maisapubliko. Nagbabalik para sa kanyang exclusive Bakit agenda report hinarangan? si Joash Malimban. Baka daw lumabas pangalan ni Martin. Tila urong-sulong ang Commission on Elections sa mga pahayag nito patungkol sa paglalabas ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Marso pa lang kasi, sinabi na ni Chairman George Garcia na ipapublish ang nasa mahigit 40,000 SOSE ng 2025 national and local candidates sa official website ng poll body. Pero hanggang ngayon, front page lang ng senatorial at party list candidates at political parties ang uploaded dito. Hindi kita kung sino ang donors ng mga kandidato at kung paano ang breakdown ng kanilang mga ginastos sa nakaraang eleksyon. Ilang beses din nagpabalik-balik ang Bilyonaryo News Channel sa opisina ng Political Finance and Affairs Department o PFAD para mag-request ng 2025 SOSE. Pero tila laging may bagong requirement na hinihingi ang departamento para makuha ang mga nire-request naming dokumento. Ayon sa COMELEC Resolution 11109, maituturing bilang public documents ang lahat ng campaign finance reports. Mandatory ng PFAD na gawing publicly available ang campaign finance data through digitized systems o upon request. Pero base sa isang October 13 memorandum na eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, tila ipinag-uutos na hindi muna maaaring ilabas ang SOSE dahil umano sa pending investigation ng poll body. Ang inyong lingkod ay nag-issue ng memorandum address sa ating Political Finance and Affairs Department na kapag natapos na ang buong investigasyon ay pwede na namin kagad ma-release sa ating mga miyembro ng media, sa ating mga citizens arm at basta magbayad ng proper administrative fine at number 2, ma-explain lang kahit paano kung saan gagamitin ang mga naturang SOSE. Ito po ay available sa public. Eksklusibo ring nakuha ng aming team ang isang October 23 memorandum na ipinag-uutos sa lahat ng COMELEC regional and provincial offices na bawal ilabas sa mga SOSE hanggang hindi pa tapos ang fact-finding investigation ng poll body. Kasi ang pagkakaalam ko dito sa SOSE na to, ito yung mga campaign donation ng mga kontraktor. Ngayon, ang pinagtataka ko dito, bakit nailabas or bakit tinututukan ng COMELEC yung kay Senator Chis Escudero? Bakit ngayon hinaharangan naman? Una-una na ilabas din kay Senator Chis. So dapat ilabas din lahat ng isa publiko yung election candidate na dito sa SOSE. Yung mga dokumento dito sa SOSE na tawag dito, ano bang tamang doon? Yung mga pangalan ng mga kandidato na involved dito sa SOSE na to, ilabas dapat. Kasi nga, inilabas na yung kay Senator Chis Escudero. So bakit hindi ginagawa? Bakit inahadlangan ni Garcia? Pipiliin mo lang ba, Garcia, kung sino yung mga isa sa publiko mapatungkol dito sa SOSE? Naku po, bakit ganun? Pagsasa publiko ng SOSE ng 2025 election candidate, ipinatigil ng COMELEC. Bakit? Sinimulan nyo na kay Senator Chis Escudero yan eh. Ba't mo ipinapatigil ngayon? Di ba yung issue na 30 million na dinonate ng isang contractor kay Senator Chis Escudero, sinabi naman ng kontraktor na sarili niyang pera yon, di ba galing sa SOSE yon? Kung hindi ako, correct me, correct niyo ako sa comment section.
Ayan ang pagkakaalam ko na doon galing yun. Kaya nakuha ng COMELEC yun. Kaya tawag dito, kaya nalaman ng COMELEC. Hindi yun doon tungkol sa nilabas ni Marcos Jr. Hindi yun doon. Dito kasi may kita mo din to. Ang nakalagay, contractors and expenditure of candidates. SOSE. Election for the 2025 national and local election. O bakit ngayon pinapatigil nyo nung meron? Tayo dyan. Unusual ito para sa periodista at kontradaya convenor na si Danilo Araw. Kung may investigasyon, all the more na dapat yung mga ini-interview nitong mga to. Sige. sa publiko kung anumang pampublikong dokumento meron ka. Kasi for all you know, baka makatulong pa yung publiko dun sa investigasyon na gagawin mo. Tama. So we should not underestimate the power not just of citizen journalism but active citizenship. Dagdag ni Araw, tila violation din ito ng press freedom, lalo na't mga periodista at mamamahayag ang madalas nagre-request ng SOSE. To some extent, you can even say na it discourages journalists from pursuing investigative journalism. Although, it can also be counter-argued on the other hand na, alam mo, kapag sinisikreto mo yung dokumento, an enterprising journalist will find a way to get it through back channels. So, makukuha rin yan ng periodista. Ayon kay Araw, hindi na dapat hintayin pa ng COMELEC ang isang formal request sa paglalabas ng mga SOSE, tulad ng pag-upload nila ng mga certificates of candidacy at certificates of nomination and acceptance ng mga kandidato sa kanilang official site. Paliwanag ni Chairman Garcia. Hindi po lang namin sinabay na ibigay habang iniimbestigahan kasi po pangit naman pong mauunahan kami ng paglalabas ng listahan. Ayaw po namin ma-preempt yung ginagawang investigasyon. Ayaw nilang maunahan sa paglalabas. Ayaw daw nilang maunahan sa paglalabas daw ng mga listahan kasi may iniiwasan kayong mga pangalan, ganun ba? Ano naman? Kung sakaling maunahan kayo, halimbawa, may isa publiko yan. Yung SOSE na may isa publiko ng SOSE at malaman ng taong bayan kung sino yung mga kandidato na binigyan ni kontraktor ng ganito, binigyan ni ganito ng ganyan, sinong halimbawa sa Senado. Halimbawa lamang to may kita ng mga Pilipino kung sino yung dinonitay ni ganito na senador. May kita, kasi ito what if lang naman, katulad niya may mga bali-balita na itong Diskaya ay mahilig to sa donation din. Kasi bilyonarya, di ba? What if na si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, nag-donate pala etong si Diskaya ng tigpa 5 billion sa kanila para sa kanilang kandidatura. What if lang naman? Di ba? What if lang naman ho ganun halimbawa lang, ayahan na natin ng publiko na magdesisyon, at least bulgaran na. Sa totoo lang, ulitin ko, yung kay Senator Chis Escudero, wala namang maling nangyari doon. Kasi nga, yung 30 million na idinonate kay Senator Chis Escudero, sa sariling pera galing ng kontraktor. Ayun yung sabi ng kontraktor. So dapat respetuhin natin yun. Sinabi niya yun paano tong ganito? Yan, kagaya ng sinabi ko sa Diskaya. Halimbawa sa Diskaya, si Saldico nagbigay. Halimbawa congressman Halimbawa si Saldico nag-donate kay Lacson tsaka kay Soto sa kanilang kandidatura. Kasi nung 2022 medyo lumubog din medyo malaki-laki din ng nagastos ni Lacson at ni Tito Soto sa kanilang campaign. Kasi tumakbong vice president at presidente yung dalawang yan. Diba? So what if na, halimbawa, si Saldico, malaki naman ng pera at kaibigan naman ni Lacson, binigyan niya ng donation itong si Lacson yan. Dito natin malalaman yan sa SOSE. So bakit ayaw ilabas? Labas nyo. Ni Chairman Garcia.
Hindi po lang namin sinabay na ibigay habang iniimbestigahan kasi po pangit naman pong mauunahan kami. No, pangit naman daw na maunahan sila. Lalabas na listahan, ayaw po namin ma-preempt yung ginagawang investigasyon naman ng ating opisina. So talagang may so talagang may pinoproteksyonan si Garcia. Kasi kung talagang gusto nyo malaman at may sa publiko yan, ilabas nyo lahat yan. Ang nangyayari, puta na, nakapokus lang kayo kay Villanueva, kay Escudero, diba? Kay Atayde, o pati din yung sa mga congressman. Dapat ilabas nyo lahat yun, iba tayo nyo ilabas ngayon. Sasalain nyo muna bago nyo ilabas. Yan pangit ng ganun, diba? Dapat, antimano, ilabas yan sa tawag dito, sa publiko, at hayaan natin ng publiko ang magdesisyon, ang mag-isip, at mag-analisa kung sino talaga yung mga taong may mga katulad na kaso or issue, katulad ng kay Senator Chis Escudero. Baka may magulat pa tayo dyan. Naputang ina, sabi na nga ba si Deskaya, nagbibigay kay diba? Ngayon ginamit nila, ngayon pinagtutulungan na nila. Diba? What if lang naman na may lumabas na ganyan dyan? Ang nangyayari kasi, sabi dito ni Comelec, at rinig naman natin, wag daw. Kasi baka daw maunahan sila. Kasi nga daw, ang kulang lang doon sa sinabi niya, wag ilabas. Baka maunahan kami, sasalain pa namin niya. Baka mamaya, nandyan yung pangalan ni Romualdez. At nung iba pang mga kaalyado namin, yari ako kay Bossing. Ay, nako. Kausap namin si PIFA Director Efraim Bagid sa pinakahuling balik namin sa kanilang opisina. Personal niya kaming sinamahan sa pagsusumite ng aming request sa Records Office ng PIFAD para agad na maasikaso ang mga hinihingi namin dokumento. Ayon sa Records Office, maaari nang makuha kinabukasan ng aming request. Pero pagsapit ng umaga, nag-message ito sa amin na nasira ang kanilang software na ginagamit sa pag-redact ng ilang private information sa hinihingi naming sose. Sinabi rin bigla ni Director Bagid, nakakailanganin pa ng 7 araw bago makuha ang aming mga ni-request na dokumento. Oo nga naman, mga 1 week pa para masala. Para maayos yung pagkakamada. Para walang sabit yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauubo tuloy ako. Grabe, no? Talagang sinasala nila muna bago bago nila ilabas para hindi nga naman mayari yung mga kaalyado nila. Alinsunod sa guidelines ng kanilang opisina. Para sa agenda. O yan linaw-linaw. Ewan ko, ang dapat tanungin natin dito, si Chairman George Garcia. Chairman George Garcia, ba't ganun? Bakit naman ganun na inahadlangan mo to? Hayaan mo ng isa publiko yan. At least malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino-sinong mga kandidato. Ako pabor ako dyan kahit pa. Kasi baka sabihin nyo, AJ, sino gusto mo malaman? Yung mga kaalyado lang ni Marcos Jr.? Hindi. Ang punto ko dito, bakit mo kailangan hadlangan kung inumpisahan mo na rin naman? Inumpisahan mo na Ngayon nahadlangan mo. Gaguan, di ba? O baka kaya ganito, baka parehas kayo ng ICI. Baka parehas kayo ng ICI katulad nitong sinabi ni Attorney Topacio. Sinala nila yung mga gusto nilang kasuhan. Eto, sa bagay partial lang naman ito tingnan natin, pero nasaan yung ibang congressmen? Dami nun, di ba? Sinasabi ko na nga ba, walang paroroonan itong ICI as constituted ngayon, Di ba in-interview nyo si Martin Romualdez? Kasi while independent ang ICI, ang independence niya ay sa influensya ng ibang tao as to the conclusion. Hindi yung ebidensya. Bakit hindi nila tinake into account yung salaysay na sa Senado ng mag-asawang Diskaya na nagtuturo kay Martin Romualdez? Bakit etong testimony ni Gutesa, Marine Sergeant, Master Sergeant Gutesa ay
hindi nila kinonsider. Sworn statement yun, di ba? Oo. Hindi nyo kinoconsider yung ibang ebidensya. Bakit walang kinonsider na mga testimonya na nagtuturo sa speaker? So, okay na ba yun? The Justice Andres Reyes, lusot na ba? Iyan ang sinasabi ng mga tao, di ba? O, sinasala na. Yun lang. Bakit doon lang tumigil? Diba? Ang dami, di ba? 13 ba? Yes. O, na congressmen. 14 binanggit. yun. 14 Yan ang pa alam pala. ko. Oh. Bakit hindi napasama? Although, tingnan pa rin natin, ha? Investigahan man Kasi lang. wala naman tayong choice kundi tingnan natin. Opo, tingnan natin. Partial report pa lang naman ito. Ay tingnan natin kung anong gagawin both ng ICI at ng Ombudsman na alam naman natin ay pinilit lang na maging ombudsman. Speaking of kontrolado, eto, nagsumiti na. Eto, sinasabi ko na nga ba, walang paroroonan itong ICI as constituted ngayon, no? Wow. Ang ICI ay nagbigay ng preliminary report. Yan, o partial report, tawagin natin, sa Office of the Ombudsman. Okay. Ang problema, paano maniniwala na yung mga tao sa pangyayari ay ICI compromised na, di ba? Tinalakay natin yan. Yung Ombudsman, heavily compromised. Ito pa naman ang ginagawa ng kasalukuyang Ombudsman. Yung predecessor niya, yung sinundan niya, ay dating Associate Justice sa Supreme Court. Yeah. Para matakpan yung lack of real legal achievement ng kasalukuyang ombudsman, wala siyang ginawa kundi siraan yung dating ombudsman. Meron pa namang ganun. Mali. Walang gumawa Tama. nun eh. Ilabas mo na yung salin, ganito, ganon, may secret. Maraming kapuitan eh. Pagkatapos, yung ICI na na-compromise na dahil kung Maraming ano-ano ginawa kapuitan. nila kay Magalong, in-compromise nila yung, in-undermine nila si Magalong, yung isang compromised agency magsusumite sa another compromised agency, walang maniniwala dyan. Wala na. Kita nyo ha, paano kayong maniniwala? Sinala nila yung mga gusto nilang kasuhan. O, eto, sa bagay, partial lang naman ito ha, tingnan natin, pero nagtataka lang ako, eto mga nirekomenda nila na i-prosecute. Ha? Dalawang senador, si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saldi ko. Bakit pa hanggang isaldi ko lang kayo, Ex-Caloocan 2nd District Representative Litsi Cahayon. Talagang may iniiwasan no? Mario Lipana. Nasaan yung ibang congressmen? Dami nun, di ba? Oh. Di ba in-interview nyo si Martin Romualdez? Ayaw nyo naman pakita. Palagi ko ganito lang nangyari sa interview yun eh. Dito bating si Speaker. Hi, Speaker, thank you for honoring our invitation. Sabi niya, naman, sabi ni Speaker, basta kayo nag-invite, darating ako. Speaker, kasi may mga nagbanggit sa inyo sa pangalan nyo, na kayo daw ay tumatanggap ng pera in connection with the flood control projects. Totoo ba yun? Hindi totoo yan. Puro kasinungalingan yan. Yun ang sabi. Ganun ba? Sige, thank you po ha. Kita nyo, sabi sa inyo, walang kasalanan si Speaker eh. Tapos na di ba? Hindi, ganun na. Bakit? Parang na-imagine mo. Sige, thank you, Speaker. Walang anuman. Ganon. Ganun na nangyari noon. Sayang di naman ba? yung budget ng ICI. Kasi, while independent ang ICI, ang independence niya ay sa influensya ng ibang tao as to the conclusion. Ayun. Hindi yung ebidensya. Bakit hindi nila tinake into account yung salaysay na sa Senado ng mag-asawang Diskaya Ayun. na nagtuturo kay Tama. Martin Romualdez? Tama. Bakit etong testimony ni Gutesa, Wala. Marine Sergeant, Master Sergeant, Opo. Gutesa ay hindi nila kinonsider. Sworn statement yun, di ba? Huwag niyong sabihin ang i-consider niyo lang yung mga pumunta sa inyo. Kasi
holistic po dapat ang approach ninyo, di ba? Ayun. Hindi porket hindi humarap sa inyo, hindi nyo na i-consider. Opo. Kasi, huwag nyo sabihin self-contained kayo kasi pagkatapos, pumunta rin kayo sa ombudsman. O, si Dison, siya yung pinag-iimbestigan nyo, di ba? O, laging pala yung press release, nare-report pa nga rito. Oo. Si Dison nag-imbestiga ng ganito, si Dison nag-imbestiga ng ganito. I'm talking about Secretary Vince Dison na alter ego ng Pangulo. Di ba? O, hindi nyo kinoconsider yung ibang ebidensya. Yun. Pagkatapos, eto pa, natatawa ako, ano? Etong si Gutesa, di sinabi ni Senator Lacson, Opo. o sinabi rin noong mga ibang mga tagapagsalita ng iba't ibang ahensya. Yes. O, tapos na yung investigasyon at ang nangyari ay ayon doon sa notaryo, falsipikado daw yung kanyang pirma. Na naman. Sabi naman nung Bago iba, naman. sabi naman ni Senator Marcoleta, baka naman na-pressure lang. Bakit paulit-ulit yon samantalang irrelevant na po iyon na issue? Sapagkat, kay falsipikado, kay hindi yon, the fact remains that very same statement na nagtuturo kay Speaker Romualdez Tama. na siya ay tumanggap ng mali-malitang salapi ay sinumpaan Ayun. sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. Committee, At hindi lang sinumpaan, ha? Opo. Siya ay na-interpellate pa ng mga senador. Hala. Mas mataas po ang antas ng statement na yon sapagkat siya ay na-interpellate o kumbaga sa korte by analogy, siya ay na-subject sa cross-examination kesa sa isang affidavit na ex parte po lamang. Anong ibig sabihin ng ex parte? Siya lang ang nagsasabi noon, siya lang nagsasalaysay. Hindi ko sinasabing ang lahat ng affidavit ay walang katuturan. Meron po. All notarized documents are entitled to full faith and credit Aha. upon their respective faces. Ha? Ibig sabihin, pinimafaci. Opo. Yan ay totoo. Sinumpaan yan eh. Okay. Ngunit, kung ibabatay natin sa antas ng bigat ng ebidensya, mas mabigat yung sa Senado. Sapagkat, humarap siya personally, mga Nanumpa, senador ang nag-oath. nagtanong sa kanya. Ang pinagsumpaan niya ay yung committee secretary, Yes. yung Blue Ribbon Committee, COMSEC, ang kanyang pinanumpaan. Bakit hindi kinonsider? Bakit walang kinonsider na mga testimonya na nagtuturo sa speaker? So, okay na ba yun? The justice at Kaya nga yung ayun nga yung isa sa mga pinagtatakahan ng tao. Bakit nakapokus lang sa notaryo pero doon sa sinabi ni Orly Gutesa, wala. Pero ito, pustahan tayo ha. Kung si Orly Gutesa, ang sinabi niyang pangalan doon, VP Sara Duterte, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, aba, baka kahit peke yung notaryo, kahit palyado yung notaryo na yan, puta na, agad yan, go na agad yan. Pag Duterte ha, oo, at mga kaalyado ng Duterte. Ang nangyari kasi ngayon, talagang lahat ng gobyerno, kapag nakikita nila na may pangalang Martin Romualdez na madadawit sa ilalabas nilang dokumento, kaagad nilang sinasalba. Kaagad nilang ginagawa ng paraan para hindi madawit yung pangalang yun. Katulad dito sa Comelec ngayon. Diba? Ang daming sa totoo nga lang dapat kung ano yung ginagawa ni Chairman George Garcia kay Senator Chis Escudero, dapat gawin niya rin kay Martin Romualdez at sa iba pang mga kandidato. Pero ang nangyayari, nakapokus lang talaga si Chairman George Garcia kay Senator Chis Escudero, tapos ngayon yung Sose hinaharang na ngayon. Grabe no? Ang tindi. Oo, talagang takip na takip si Martin Romualdez. Ang lupit. Wala, ganun talaga. Ano pa bahasahan natin? Si Pangulong Bongbong Marcos naglagay dyan
kay Chairman George Garcia. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo dito sa napag-usapan at pinag-usapan ho natin mapatungkol dito sa pagtatakip, pagsasalba dito kay Martin Romualdez nila Chairman George Garcia at ng ICI. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. Pakidamay na rin po mga kasamahan ko sa pagsuporta. Syempre, ang SMNI din po, ang DCAR. At syempre, ang SMNI Foundation and mga Banateros Brothers, mga kasamahan ko sa Banateros Brothers na sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack at si paring RJ. At syempre, yung mga tropa pits natin yan, ng mga bisdakeros. Yung mga, yan sila PH Update at Donmar TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros